Na po, diretso na kay Brother Junry sa kanyang magandang topic ngayon. Ito po ay yung tinatawag nilang NFP. Ano, paano ba gawin to? Ibig sabihin, natural family planning which is allowed by God. So, bibigyan natin ng konting ano yun. Magtataka ka bakit kung bawal yung nagtatapon ng ano, paano yun? Para kasi nagtatapon kasi hindi, ano, no? Hindi rin magkakaanak. Tama, no? Parang nagtatapon, hindi magkakaanak. So turo na simbahan, papauna ko lang bago kay Bro Junry. Okay, ang batas na simbahan, ang Diyos po, no, allowed yung mga natural law. Kung mapapansin nyo, may nagtanong dito noon, paano daw yung mga ano baog, nagsisex sila, hindi magkaanak. Pwede ba yun? Nagtatapon lang sila, walang procreation. Okay, tandaan po natin from Old Testament to New Testament, maraming mga baog doon. No? But hindi kinondemn ni God. Bakit? Natural yun eh. Talagang natural na hindi magkaanak yung tao, pwede yun, hindi sila nagtatapon. So ganoon din po sa natural law natin, ito po ang pwede natin gawin. Medyo may konting pagtitiis dito, pero mas maganda yung magtiis kaysa naman maimpyerno. No? So mahirap yun. Ang objective of the sacrament of matrimony, procreation, at siyempre, lead your husband or lead your wife to heaven. Yun po ang purpose ng natural family planning na i-discuss ngayon ni Brother Junry. Bro Junry? Yes, Brother Angel, maraming salamat sa pasiuna. So, ayun mga kapatid, no, again, ito po ay based on my experience, no. Kaya malakas ang loob ko na ituro sa inyo to dahil una-una moral obligation to, no. Magkakasala tayo ng sin of omission kapag hindi natin itinuro ang isang bagay na dapat maituro. Since andito na po tayo sa mundo ng apologetika, so, di ba, bakit kinakailangan itago? Saka ano ko kasi kakasuri kung ano talaga yung calendar method kasi nung nag-asawa na tayo at based na rin sa mga pahayag dito sa punto por punto, so mali pala or hindi pala lisensya na dahil ikaw ay nag-asawa na ay malaya ka nang gawin ano ang gusto mo sa asawa mo. So mali pala yun. So ako syempre dahil tayo ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos, sinuri ko po yung calendar method. Tinanong ko yung pari dito, sabi niya, yes, yun talaga ang paraan na itinuro ng simbahan. Pero tinanong ko paano, hindi nila alam. Kasi una-una, syempre naunawaan ko mga pari naman yun. Wala naman silang experience dyan, paano nila malalaman. Wala din namang specific na tinuro ang simbahan kung paano gawin ang calendar method. Mga kapuntos, no? Walang ganong turo sa CCC kung paano gawin. Dahil una-una, based po yan sa scientific understanding. Yung pagkaalam sa mga panahon kung kailan fertile ang babae. Science po ang nagpapaalam sa atin yan, hindi ang simbahan. So yung mga gawain na siyensya ang nag-aaral, ipinapaubaya yan sa simbahan doon siyempre sa siyensya, sa science, no? Kaya nag-research ako by my own and then medyo inaabot ako ng isang linggo to be exact. Saka ko na unawaan itong calendar method. And then after kong na unawaan, of course, nag-take risk ako mga kapatid. Nag-take risk ako kasi ang maaring mawala kasi ay yung opportunity no namin mag-asawa na dalawa kami kumikita as of the moment. Dito sa Korea dahil dalawa kami nagtatrabaho. So, take risk po 'yon, no? And then napatunayan ko na talagang tawag dito, talaga pong effective ang calendar method. Dahil doon mga kapatid, mas nagpuri ako sa Diyos. Kasi ako mismo ang nakaunawa how God works. Naunawaan ko kung paano niya dinisinyo ang isang babae para maiwasan ang pagkakasala at the same time maipatuloy
ang plano ng Diyos. No? So, bago natin mamaya ipaliwanag, no, yung calendar method based po sa experience ko, siyempre, tingnan din natin, no, yung pahayag ng simbahan at mayroon din akong tiningnan na isa pang referensya na hindi naman galing sa simbahan na nagpapatunay na simbahan nga ang nag ano nitong teachings na ito, at ito lang, no, ito lang ang paraan na itinuro ng simbahan. At the same time, syempre, tingnan din natin yung biblical perspective pagdating po sa plano ng Diyos. No? So, kumpletuhin natin para, syempre, dagdag knowledge na rin, mga kapuntos. Alright, mga kapatid, sa mga bago pa po sa programa na sumusunod, no, dito po sa Punto por Punto. So, ako po si Brother John Ray, no, isa pong co-host ng nasabing programa. At meron din po tayong YouTube channel, yung pong Kaabag sa Simbahan. At kasabay po tayong umiere ng Punto por Punto. So, umpisahan na po natin, mga kapatid, ang atin pong tatalakayin sa gabing ito. No? Ang calendar method. Sa simbahan, ito po ay tinawag na Natural Family Planning or NFP. Yun po yung dokumento na nabasa ko, NFP, no? Natural Family Planning. Pero, bakit kinakailangan ng Natural Family Planning? No? Ba't kaya nagturo ang simbahan ng Natural Family Planning? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Bakit ayaw niya na gawin yung simpleng pamamaraan, no? Like, siguro, gumamit ng mga alternatibong pamamaraan, no, na gawa ng siyensya, like yung contraceptives, no? Bakit hindi po pwede yan? So, tingnan muna natin sa Biblia, mga kapatid, no? Dahil alam naman po natin na ang manlalalang sa lahat ay ang Diyos. Diba? Siya lamang po ang tanging manlalalang. Actually, in Isaiah 44:24, ang sabi ng Diyos, I who created you in the womb. No, siya daw yung naghuma sa tao sa sinapupunan ng babae. Pero tayo po ay tinawag niya na image of His own likeness. No? Tayo po ay kaimahin ng Diyos. So, dito, atin pong maunawaan na part po sa trabaho ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa tao. Yung pagiging creator niya. Di ba? Si God is the only creator. Pero yung trabaho po na yan, matapos niyang gawin si Adan at Eva, ibinigay niya sa tao. No? At ayan po ay mababasa natin, siyempre sa Genesis 1:26-28, no, na yung trabaho niya na gumagawa ng tao ay pinagkatiwala niya sa tao mismo, sa atin, mga kapatid. No? At ito po ating mababasa. Basahin muna natin, ha? In Genesis 1:26-28, mga kapatid, ito ang ating mababasa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. No, take note, ha? Dito binigay niya yung pamamahala sa pagpapakarami. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So dito, yung lahat ng creation ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa mga tao. Sad to say, tao din po ang dahan-dahang sumira
sa mga ginawa ng Diyos. Kaya nga, kamakailan lang, di ba, si Pope Francis nagpadala o nagbaba ng kaniyang batas regarding sa pagmamahal sa kalikasan, no, yung Laudato Si, di ba? Alagaan natin ang mga gawa ng Diyos, yung kanyang creation. Kaya inutos ng simbahan yon. Kasi pinagkatiwala sa atin yun ng Diyos eh. No? Sabi pa nga ni San Pablo sa unang Korinto 4:2, sabi niya, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kaniyang Panginoon. So sa part natin, kinakailangan nating alagaan, no, yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, no? Yung mga bagay dito sa buong mundo, mga kapatid. Pero direkta tayo sa ating pinaka-topic, no, yung pagtitiwala naman ng Diyos sa atin sa paggawa ng mga tao. Kung mapansin niyo sa talata, ang sinabi ng Diyos, magpakarami kayo. Magpakarami. Wala siyang binanggit na kahit anumang pagpigil. No? Magpakarami kayo, yun ang sinabi niya. No holds bar. So wala siyang sinabi na, ngunit kung ayaw niyong magpakarami o kung ayaw mong magkaroon ng anak, gawin mo ito, gawin mo yun, gawin mo ganon. Wala pong ganon. No? Basta kung kaya mo, gumawa ka ng tao. Yun ang isa sa ibinigay ng Diyos sa atin, no, na nagampanin yung paggawa ng tao. Actually, siya lang ang gumagawa ng tao, pero ibinigay niya sa atin, mga tao, ang pag-create ng mga katulad natin. So dapat gampanan 'yon, no? Sabi ni Apostol na Pablo na dapat tayo ay maging tapat sa Diyos. Pero of course, dahil ang Diyos ay gumawa ng tao, alam naman natin, ang tao binigyan niya ng kalayaan, no? Hindi naman siya gumawa ng robot kalayaan, no? Kaya nga dito sa Galatia 5:13, mga kapatid, ito naman ang sinabi ng Apostol na Pablo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. So meron tayong kalayaan, no? May kalayaan tayo na gustuhin kung ilan ang gawin nating anak, no? May kalayaan tayo na isa lang. May kalayaan tayo kung gusto talaga nating marami, nasa atin yan. Tinawag tayo ng malaya eh, no? Pero sabi dito, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So yung kalayaan naman natin, huwag naman natin gamitin, no, sa bagay na humantong sa pagnanasa, lalong-lalo na sa hilig ng laman. No? Halimbawa, ayaw mo magkaroon ng maraming anak. So, ang gagawin mo, yung bagay na hindi inutos ng Diyos. Ano yun? Birth control. Hindi naman niya sinabi sa Genesis na gawin mo yung birth control kung ayaw mo magkaanak. Ang sabi niya, tandaan po natin, magpakarami. No holds bar. No birth control. Kaya ang sabi ni San Pablo, tinawag kayo maging malaya, no? Tinawag kayo sa kalayaan, pero huwag niyong gamitin ang kalayaan sa pamamaraan na kayo ay magkasala sa pamamagitan ng hilig ng laman. So, dito po natin mauunawaan kung bakit ang simbahan nagturo about natural method. Kasi in biblical revelation, mga kapatid, mayroong pangyayari sa Old Testament na inutusan ng Diyos, no, ang isang tao, si Onan, anak ni Huda, no, pangalawang anak ni Huda, na pasipingan ang asawa ng kanyang kapatid, no, dahil itong kanyang kapatid ay masama ang ugali, no. Binigyan siya ng asawa pero hindi maganda kanyang ugali, kaya nagalit si Yahweh, pinatay yung anak ni Huda, yung kanyang panganay. At based kasi sa tradisyon ng mga Hudyo, mga kapatid, para maunawaan nyo lang, yung sumunod na lalaki doon sa panganay ay kinakailangan siya ang maging asawa nung asawa ng kanyang kapatid at magbigay ng anak. Yan po ang tradisyon ng mga Hudyo. Kaso ayaw ni Onan,
Kasi nga, yung magiging anak niya ay hindi kikilalaning anak niya based po sa kanilang tradisyon. Ang magiging ama nun, yung kanyang kuya. So basahin muna natin ang Genesis 38, 1 to 13, no, para maunawaan natin ang konteksto kung bakit pinatay ng Diyos si Onan at ang kasalanan ni Onan ay pinangalanan ng simbahan na onanism. Ano ba yung onanism na kasalanan? At gaano ito kadelikado? Okay, so tingnan muna natin sa Bible mga kapatid bago natin pagpatuloy ang atin pong paksa, no, about calendar method na itinuro ng simbahan. So ito po ang ating mababasa sa Genesis 38, 1 to 13 mga kapatid. Nang panahong iyon, humiwalay si Judas sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay, ang pangalawa ay Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Huda ay nasa Kizeb nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Huda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinapon niya sa labas ang kanyang binhi upang wag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. So dito, no, mababasa natin na itinapon niya sa labas ang kanyang binhi. No, hindi niya ipinasok baga para hindi siya magkaroon ng anak doon sa asawa ng kanyang kuya. No, kasi hindi magiging sa kanya yung anak based sa tradisyon nila No? So hindi niya binuntis si ano pangalan ng babae? Si Tamar, no? Si Tamar yung babae. Hindi niya binuntis kaya ang nangyari, ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh. Kaya't pinatay rin siya. So dito natin makita na ayaw talaga ni Yahweh yung mga desisyon natin sa buhay na sayangin yung binhi, no, yung binhi na magki-create ng tao. Kasi again, ang utos ng Diyos magpakarami, no holds bar. Hindi niya sinabi na mag-birth control ka or wag mong ipasok kung ayaw mong magkaroon ng anak. Walang ganong utos Yahweh. Ang sinabi lang niya, magpakarami kayo. No holds bar po 'yon. Kung babasahin po natin sa wikang English, yung 38:9 mga kapatid, sa wikang English, sa Easy English Bible, ito po ang ating mababasa. Mas maganda yung salin, no? But Onan did not want Tamar to have his child. He knew that a child like that would not belong to him. So when he had sex with his brother's wife, Tamar, he made his semen, yung kanyang binhi, go onto the ground. So Tamar could not become pregnant. So makalinaw dito. No, ayaw niyang magbuntis si Tamar, no? He would not give Tamar a child for his dead brother. What Onan did was wrong. So God made him die also. Pinatay siya ng Diyos dahil sa ginawa niyang kalapastangan. Hindi niya pinasok ang kanyang semen, ang kanyang binhi. Dahil ayaw niya magbuntis si Tamar. Dahil alam niya sa kanyang sarili, sa kanilang tradisyon, hindi magiging sa kanya ang anak. Hindi kikilalaning kanya ang anak. Based po ng mga traditional traditional view ng mga Hebrews, no? So nakita natin gaano kagalit si Yahweh, pinatay si Onan mga kapatid. So sa panahon natin, maaring hindi naman tayo patay ni God physically, no? Pero spiritually, yes. Mga kapatid. Kaya ang simbahan nagturo sa atin na kapag tayo nag-asawa, kinakailangan huwag nating sayangin ang binhi
Dahil ang utos ng Diyos, magpakarami, hindi magbawas. No? At based sa Bible, pinatay ng Diyos ang nagsasayang ng binhi. Ngayon, tingnan naman natin sa reference na aking nakita, mga kapatid. Pag-aralan natin, no, ang turo ng simbahan about sa bagay na ito, no. So una, meron ako nakita dito na hindi po siya Catholic website, pero pinapatunayan niya na ito ay turo ng simbahan. Okay? So ito po ang ating mababasa, no. Ito po ay sa site na contracept.org, no. Contracept.org. Ayan, mga kapatid. Contracept.org, no. Birth control and healthy sex resources and news. So ito po yung nawala yung balik ko muna. Ayan. So ito yung sinabi niya dito, no. Sana basahin natin lahat sabay. Sabi ito, the calendar method or rhythm method. So ang other name niya is rhythm method, no. Calendar method or rhythm method is the oldest and most widely practiced method of fertility awareness. So ito ay pagkaalam, no, ng pagka-fertile ng babae. Early in the 20th century, the rhythm method was promoted by the Catholic Church as the only morally acceptable form of family planning. Ano daw? The Catholic Church as the only morally acceptable form of family planning. So ito lamang ang pinaka-moral o tanggap ng simbahan na moral way of having family planning. At one time, the calendar rhythm method was synonymous with natural family planning. However, since that time, many other natural methods, so sa kasalukuyang panahon, meron daw iba pang natural methods, ito po ang hindi pa natin alam kung ano-ano itong mga ito, have been developed and the modern Catholic Church accept all these. So tiningnan ko itong natural methods, ano ba yung mga ibang natural methods? Ito ang pinakita, pero hindi ko pa confirm kung talagang totoo ba itong mga natural other methods na ito, no? Ito, fertility awareness of natural family planning has been used successfully since the 1930s to predict a woman's fertile days. These methods include the old calendar rhythm method, ito yung pinakauna, and meron tinatawag na sympothermal, I don't know kung ano to, no? Or basal body temperature methods. So lahat ng ito ay mga tinatawag na natural, no? Hindi siya contraceptives, natural to, kasi hindi pa natin alam kung anong pamamaraan ng mga ito. As well as never techniques such as the standard days method or cycle beads, the 2-day method, and fertility computers. Yan. So yan po ang mga pamamaraan, no, ng simbahan daw according sa site na ito na aprobado ng simbahan. Pero yung pinakauna talaga, calendar method, the only way of moral, no? Moral way of yung pag-observe ng fertility ng babae. Okay? So dito naman tayo sa pinahintulot ng simbahan, no? So kinuha ko ito sa USCCB na site sa United States Conference of Catholic Bishops, mga kapatid. So ito ang ating mababasa, no? Ayan, from the United States Conference of Catholic Bishop, Natural Family Planning. Basahin muna natin, mga kapatid, ha? Sabi dito, what is natural family planning? Natural family planning or NFP is an umbrella term for certain methods used to achieve and avoid pregnancies, no? Umbrella term. So papayong. Payong siya. For certain methods, no, sa kasiguruduhang pamamaraan, used to achieve and avoid pregnancies, no, para ma-avoid yung pagbubuntis. Pero yung pagbubuntis na ito na sinasabi, sa mga kasal lang po ito, mga kapatid, no? Sa mga kasal po ito. These methods are based on observation of the naturally occurring signs and symptoms of the fertile and infertile phases of woman's menstrual cycle. Ayan. So ito po yung pinakaturo ng simbahan, ano?
couples using NFP or natural family planning to avoid pregnancy abstain from intercourse and genital conduct during the fertile phase of the woman's cycle. So ito daw ay pag-iwas, no, para hindi mabuntis na sa pagkikipagtalik during sa fertile phase of woman's cycle. Ibig sabihin, yung fertile ang babae o yung nasa ovulation period. No, so dapat malaman natin kung ano ang mga araw na iyan para maiwasan natin yan. No? So ito po yung aralin natin kung kailan to. So no drugs, devices, or surgical procedures are used to avoid pregnancy. So walang ginagamit ng anumang mga scientific na pamamaraan like drugs, devices, or surgical procedures, no, para i-avoid yung pregnancy kasi nga kasalanan yon. So NFP reflects the dignity of the human person, no? Reflects the dignity of the human person within the context of marriage and family life, promotes openness to life, no? So yung natural planning pala or yung calendar method promotes openness to life siya, hindi siya anti-life. And recognize the value of the child. So pinapahalagan pa rin no yung karapatan ng mga babies na possibility of maging tao sila. So, hindi siya nade-deprive using calendar method by respecting the love, giving, and life-giving natures of marriage. So, NFP can enrich the bond between husband and wife. So, mas nagpapayabong or nagpapayaman pa siya sa bond ng mag-asawa, yung kanilang relasyon. Kasi mag-uusap kung ano, fertile ka ba ngayon? Anong pizza ka ba ngayon? Ganun ba? So mas ano yung bond ng mag-asawa, no? Mas enrich na pagyaman. So is NFP rhythm or NFP is not rhythm? The rhythm or calendar method was developed in the 1930s. So 1930s lang ito develop. It was based on the theory that the time of next ovulation could be determined by calculating previous menstrual cycles. So this method of proved inaccurate because of the unique nature of each woman's menstrual cycle. So hindi siya inaccurate gawa ng hindi yung babae. No, yung hindi normal yung days of dalaw ng babae ba, no? Ayan po ang ibig sabihin, this method often proved inaccurate because of the unique nature of each woman's menstrual cycle. Abnormal kasi yung ibang babae na pagmimins, iba-ibang petsa, no? Kaya inaccurate siya, sabi dito. Pero may paraan, no? May paraan para ma-accurate naman yung pagbibilang. So yun ang alamin natin. Some women have very irregular cycles and almost all women have a cycle of unusual length once in a while. So kaya nasabi yung inaccurate na yan. So on other hand, NFP methods are progressive. That is, they are based on progressive day-to-day observations of the naturally occurring signs and symptoms of the fertile and infertile phases of the menstrual cycle. So NFP methods take advantage of the changes associated with ovulation, treating each cycle as unique. At dito naman, couples using NFP to avoid pregnancy abstain from intercourse during the fertile phase of the woman's cycle. Couples who wish to achieve pregnancy can also take advantage of the fertile time of the cycle, no? So yun daw mga mag-asawa na nagnanais mabuntis agad. Yung asawa, basta hindi lang hindi lang baog, no? So magagamit to na advantage, no, para makasiguro na mabuntis talaga si Mrs. kasi alam mo kung ano yung araw na iyon, yung tinatawag na ovulation period or yung kanyang fertility days. So take advantage po to sa mga nais magkaanak agad, no? Kasi 'di ba, minsan maririnig natin sa mag-asawa, baog yata ako kasi hindi ako nabubuntis kasi mali, hindi nalaman paano bilangin ano yung araw na pwedeng mabuntis agad si Mrs. Okay, so kaya importante po talagang malaman to because it allows couples to adjust their behavior to the naturally occurring cycles of woman's body. So natural family planning is not contraceptive, no? Natural family planning is not a contraceptive. That is, it does nothing to work against conception. Nothing to work against conception. So talaga to? Pro-life method to siya. Who can use NFP? Sabi dito, sino ang makagamit ng NFP?
Any married couple can use NFP. Any married, no, married lang po. Hindi po kasali yung live-in. A woman need not have regular cycles. NFP education helps couples to fully understand their combined fertility, thereby helping them to either achieve or avoid pregnancy. So makakatulong to sa mag-asawa, no, para yun nga ma-achieve yung pagbubuntis or ma-avoid yung pagbubuntis. The key to the successful use of NFP is cooperation and communication between husband and wife, a shared commitment. Yan. So dito, ito po yung ito na lang yung babasahin natin, no, panghuli. As a method of family planning or natural family planning, NFP calls for mutual responsibility by husband and wife. So andito na yung mga yung responsibility natin, no, mag-asawa na kailangan kasing responsible tayo sa bawat decision natin kasi every decision we make, mga kapatid, it requires obligation. So kung mag-anak lang tayo ng mag-anak tapos hindi natin kayang palakihin yung mga anak natin, tayo po ang mananagot sa Diyos, no? Kaya responsibility po talaga ng mag-asawa ang pagkakaroon ng mga anak. Okay? Then requires the couple to communicate. Is based on scientific research. Treats each menstrual cycle as unique and teaches a couple to observe their signs of fertility on day-to-day basis, no? So tinuturuan tayo nito, no, na mag-observe sa mga sinyales ng fertility. Has no harmful side effects, no? Ito po isa sa maganda. No harmful side effects. So bakit pa tayo gagamit ng mga contraceptives kung mas safe naman tong calendar method, no? Wala siyang harmful side effects. Is effective for those wanting to achieve avoid pregnancy. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi daw totoo ang calendar method, huwag niyo bang pasinungalingan ang simbahan na po ang nagsabi. Effective for those wanting to achieve or avoid pregnancy. Simbahan na po ang nagsabi niyan. No, the fullness of knowledge ay nasa simbahan po. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi naman ang calendar method, hindi totoo. Sabi niyo lang po 'yon, pero sabi ng simbahan, effective po 'yan, no? Huwag nating pamalian ang simbahan. Tas can be used in special circumstances. So magagamit din siya sa mga special na circumstances such as postpartum o yung mga sakit ng babae after manganak. No, minsan nababaliw pa dito postpartum. Yan, so nakakatulong din to. During breastfeeding and premenopause. So yan yung mga tawag dito, makakatulong sa mga ganitong sitwasyon, no, ng isang babae. And then is virtually cost-free, libre pa to. No? Hindi ka na magbabayad pa ng anuman sa mga doktor. So yun po ang benepisyo ng tawag dito ng calendar method based po sa explanation ng simbahan, mga kapatid. Kaya maganda po talaga ang calendar method. Huwag lang natin gawin yung style ni Jando na gawing kumot o gawing banig yung kalendaryo. Hindi po yun ang turo ng simbahan. No? Gawing kumot or kalendaryo gawing banig ang kalendar. So ngayon dito na tayo, direkta na tayo sa atin pong paano ba gawin, no? Paano ba gawin itong calendar method, mga kapatid, no? So ito naman, based po ito sa aking pagre-research at experience. Kung sabaga, proven ko na po sa sarili ko ito, kaya itinuturo ko po sa inyo para malaman nyo rin. Okay? So makakatulong po talaga ito ng malaki sa inyo, mga kapatid, para makaiwas tayo sa pagkakasala. Dahil gusto ng Diyos sa atin ang magpakabanal, hindi ang magpakasasa sa sarap. Okay? Kaya umpisa na natin. Ano ko lang tong aking Yan. Yan, so nakita nyo dito, mayroon tayong prepare na kalendaryo. So from January, February, at ibang araw o tawag dito ibang buwan.
So, mag-alalagay lang ako ng marking para makita nyo. So, sa calendar method mga kapatid, ang palagi nyo lang bilangin yung 14 days of ovulation period. No? Yung 14 days na ovulation period, yung pagka-fertile ng babae, kasi doon kasi nagpa-process yung kanilang yung loob nila ng egg cell, no? So yun yung panahon na nag-release ng itlog yung ovary ng mga asawa natin, no? So yun ang hindi po pwede ang babae doon kasi buntis agad yun. 14 na araw lang po yun. No? Sa isang buong buwan, 14 na araw lang yon. So, umpisahan natin ang paglagay dito sa 8 to 21. No? Kung bibilangin natin yan, mga kapatid, yan, yung araw na yan, so 14 days po lahat yan. No? From 8 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, yung 14 days po na yan, yan po ang hindi nyo pwedeng galawin si Mrs. kung ayaw nyo pang magbuntis si Mrs. Pero pag gusto nyo naman magkaanak na, yan din po ang days na automatic magbubuntis ang ating mga asawa. Dahil ovulation period po nila yan. Yun po yung kanilang paglalabas ng itlog. Kasi kinakailangan kasing mag-meet yung sperm at yung itlog ng babae para mabuo ang bata. No, so yan po ang natural process ng paggawa ng tao na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin mga kapatid. So 14 days lang po yan, no? Sa loob ng isang buwan, 14 na araw lang po hindi pwedeng pasukan si Mrs. para hindi siya magbuntis. Or pwedeng pasukan si Mrs. pag gusto naman natin siya magbuntis, no? So 14 days. Ngayon baka magtaka kayo, bakit nag-umpisa ako sa 8? Kasi ililipat ko naman sa red, no? Or yellow na lang, yellow. Okay, yan. Kasi itong first day 1 to 7, yan po ang menstrual period o yung dalaw ni Mrs. Mayroon pong 7 days of menstrual period ang babae, hindi ba? 7 days po silang nagkakaroon ng period. So 1 to 7, pwede po, kung gusto nyo, pwede po yan. May nagsasabi na ito daw 5, 6, 7, delikado daw. Kasi, yun nga, baka daw, may nagsasabi na nabuntis daw yung misis nila nung nag-try sila dito sa mga huling pizza na ito, yung 5, 6, 7, nabuntis daw. So may explanation naman yun. Pero based sa experience ko, hindi naman. So, yung misis ko, hindi. Tinry ko po yan. Kahit tinry ko itong 7 days, hindi rin siya. Pero may explanation kasi based sa na-research ko, ano ko na lang rin yung na-research ko, yun palang sa lalaki pala, yung sperm ng lalaki, kapag ang lalaki naman yung fertile ang lalaki, nalalaman daw yung fertility ng lalaki kapag sobrang lapot ng sperm ng lalaki, no? Yung semen ng lalaki, sobrang lapot, fertile daw ang lalaki noon. At kapag fertile ang lalaki, yun daw ang semen ng lalaki, ay nagtatagal siya sa loob ng babae 3 to 5 days. 3 to 5 days. Kaya nga may iba nagsasabi, delikado to kasi ang ikasunod na araw niyan, itong sa ika-8 na, no? Kapag halimbawa dito kayo nagtalik ni Mrs. Tapos fertile ang lalaki, ang sumunod na araw nun, ovulation period na. So nanatiling buhay pa yung sperm ng lalaki o yung semen ng mister. No, buhay pa siya doon sa loob ng tiyan ng babae o sa ovary ng babae ni Mrs. At maaring mag-meet sila ng itlog ng babae kaya nabubuo ang bata. So yun po ang explanation nila. No, doon sa ibang mga tao na gumagamit ng calendar method na nabuntis na yung Mrs. nila. Based din to sa mga experience ng iba na narinig ko. Pero sa experience ko, hindi naman. Tinry ko rin yan, hindi naman, no? Siguro marahil hindi lang ako fertile no nung mga time na yun na tinry namin ng misis ko yan. Pero kapag naman hindi fertile ang lalaki, yun daw semen ng lalaki sa loob ay mabubuhay lang hanggang 1 oras lang. Yun po sa research ko. Hanggang 1 oras lang siya nabubuhay. Pero kapag fertile ang lalaki, 1 day to 3 days to 5 days daw nagtatagal ang semen ng lalaki sa loob. Kaya marami nagsasabi i-avoid kasi delikado pa rin.
Pero again mga kapatid, ang sabi ng simbahan, effective. Kaya tinry ko yan. Sa experience ko, hindi naman. Nag-take risk ako dyan at sa awa ng Diyos, hindi naman siya nagbuntis. Mga kapatid. Okay? So again, itong 1 to 7, ito yung menstrual period ng babae. No? At sa mga panahon na yan, kung hindi kayo nandidiri sa dugo, okay lang. Kung gusto nyo, mag-asawa naman kayo. No? Yun lang ang advice ko, yung sa iba daw, hindi ko lang alam kung totoo yung sinasabi nila na dito daw nagbuntis daw yung misis nila. No? So kung ayaw nyo naman, avoid nyo na lang din kung hindi naman kayo dinatnan din ng gana. Avoid nyo na lang po, no? For safety na lang. And then yung 14 days of ovulation after nun, no? 'Di ba may 14 days of ovulation lang from 8 to 21, that is 14 days. So itong 22 hanggang 31 mga kapatid, libre po kayo dyan. Kaya nga sa loob ng isang buwan, mas marami na pwede kayo magtalik na hindi mabuntis si misis. Kaya nga, nagpuri ako sa Diyos nung nalaman ko ang pamamaraan na ito na itinuro ng simbahan mga kapatid. No? How great thou art, Lord. Sabi ko sa sarili ko, grabe ka talaga Panginoon, lawak ng ano mo ng knowledge mo, no, yung hindi talaga natin maarok ang knowledge ni God mga kapatid, no. So again, no, ito pong mga araw na walang black, pwede po yan, hindi mabubuntis si misis diyan. 14 days lang po ang hindi pwedeng gawin si misis kung ayaw niya pa siya magbuntis. 14 days lang. Ang lahat ng araw pwede po, pwede. Okay? So, palaging tandaan, 14 days lang ang hindi pwede. Now, ngayon, what if, no, matagal na kayong hindi nagtalik ni misis. Tapos, yung dugo pa ni misis, yung dalaw niya ay hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas. Minsan, ngayon, 14, tapos next month, 10, ganun ang misis ko eh. So, ano ang pamamaraan na pwede niyong gawin para hindi kayo matakot mag-make love ni misis na alam mo hindi siya mabubuntis, paanong paraan malaman na tama yung bilang nyo? Okay? So, gamitin natin itong isang kalendar, no? So, gagamit tayo ng pula na marker. Pulang marker. Iyan, pula. Okay? So, halimbawa, no, hindi nyo nalaman. Dito na kayo nagkaroon ng gana na magsiping uli. No? Nag-usap kayo ni Mrs. kasi gusto nyo dalawa. Okay, pero natakot kayo, baka magbuntis. Paano ba yan? So, mag-usap kayo kung kailan nagkaroon si Mrs. last month. No? So, tatanungin mo, kailan ka ba nagkaroon last month? Palagay natin, 6. Itong 6. O, dito sa 6 nagkaroon si Mrs. So, paano nyo malalaman ngayon na pwede kayong magsiping, no? Sa mga oras na yan. So, from the very first day of her period mga kapatid, yan po ang 1 day, no? Nung araw na dinatnan siya, yan po ang 1 day. At magbilang po kayo ng 21 days. 21 days po kasi kung titingnan niyo itong 7 days plus 14 days equals 21 days po yan. Okay? So magbilang lang po kayo ng 21 days. Halimbawa sa 6 po siya nadatnan. 6, bilangin niyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So itong mga araw na ito, wait lang yan natin yan. Yang mga araw na yan hanggang sa 6. Yan hanggang sa 6 po. Yan. Pag nabilang yung 21 days, tapos sumakto, lagpas na sa 21 days, yung bilang nyo, pwede po kayong mag-make love dyan, hindi po mabubuntis si Mrs. So yan po ang tamang bilang kapag abnormal ang menstruation ni Mrs. Mga kapatid. Magbilang lang kayo ng 21 days. After nung bilang ng 21 days, pwede na po malaya na po kayo ni Mrs. na mag-make love na wala kayong alalahanin na baka magbuntis siya. Again, based po sa experience ko yan, maraming beses ko pong nirisk ang
ang panahon, no? Ibig sabihin ng na-risk ko, pwede mawalan yung misis ko ng trabaho, mawawalan kami ng income. Dalawa kami nagtatrabaho ngayon eh, no? So kung nabuntis siya, siyempre hihinto siya sa trabaho, ako na lang. So mas mahirap 'yon. Pero sa awa ng Diyos, mga kapatid, effective po. No? Effective. So yan lamang po mga kapatid, no? 21 days kapag hindi normal ang menstruation ni Mrs., magbilang lang kayo ng 21 days. From the very first day na nagkaroon siya, magbilang lang kayo ng 21 days. So after yung ika-22 hanggang sa siya ay datnan muli, pwede po kayong magtalik doon na hindi siya mabubuntis. At sa mga gusto naman magbuntis si Mrs., bilangin nyo lang yung 7 araw na nagkaroon siya, yung ika-8 day hanggang sa ika-14 day, yun po ang kanyang ovulation period. At doon po, kapag hindi po kayo baog, automatic po buntis si Mrs. doon. Kasi yun po yung pagre-release niya ng egg cell, no? At kapag na-meet niya yung semen mo or yung sperm ng lalaki, doon po mabubuo ang bata. Okay? So, yan lang po ang calendar method na nalaman ko. Yes, Bro Angel. May ano lang ako dun sa sinabi mong ano kanina. Ibalik mo nga bro, mayroon lang akong i-clarify dun sa sinabi mo. Dun Yes. sa, sabi mo, dun sa January, di Oo. ba may sinabi ka na pagka nagka-period sa first day, di ba, yung January 1st, Mm. ilang magtalik hanggang 7. Yes, 7 days kasi yung menstruation period ng babae is 7 days. Yes. Ito, O bakit ito. dito nag-menstruation siya ng 8? Bakit hindi pwedeng 1 week? Sino hindi pwedeng 1 week? Sabi mo kasi include 21 days siya kamo. Hindi. Pwede. Dito dito, kung halimbawa matagal na kayo hindi nagtalik, Brother Angel ba? Tapos biglang nagkagusto nyong dalawa, kayo mag-asawa, gusto nyong magtalik. So hindi, baka natatakot kayo, baka magbuntis. So alamin mo lang alamin mo yung unang araw ng menstruation ni Mrs. Tapos magbilang ka ng 21 days. Hindi pareho nung una yan. Yes, kasi ito yung normal days, normal na menstruation. Iba, normal, kung anong araw dinatnan si Mrs. ngayon, next month, ganun din. So, hindi kayo mahihirapan. So, mga abnormal, Abnormal yung isa. yung isa abnormal to. Yung abnormal, hindi pare-parehas yung petsa. Para safe kayo, kung halimbawa matagal na kayong hindi nagtalik, tapos sa buwan na yan, nagkausap kayo na magtatalik kayong dalawa, pero iiwas kayo sa buntisan, tanungin mo si Mrs., kailan ka ba nagkaroon? Halimbawa, sabihin niya, nung 6. Itong 6. So, 6. So, magbilang ka lang ng 6, from 6, yan yung first day niya, magbilang ka ng 21 days. So, yung 21 days, yun yung 22, ika-22 days, yan na yung pwede. Si Mrs. Sa lahat ng pizza, pwede na yon. So, yung umpisa mo sa January, para sa kalaman ng lahat, yung January mo, yung umpisa ng first menstruation, regular to, no? Irregular. Yung regular, So, pwede January niya. 1st, 1 to 7, pwede yan. Pwede yan. Itong irregular, yung first menstruation niya ng 6, hindi pwede. That's the difference. Dahil hindi, pwede din irregular. yun. Hindi, ito no, hindi na unawaan. So dito, kaya, sinimplify ko kasi para madaling maunawaan. 1 to 7 kasi yung naka-start dito, kaya ini-start ko sa 1 to 7. Kasi yung menstruation ng babae kasi, 1 to 7 days, ang tagal. Yung menstruation ng babae, Bro Angel, pwede kayo magtalik dyan kung gugustuhin nyo. Hindi mabubuntis si Mrs. dyan. May nagsasabi lang na itong mga 6 and 7 days ay delikado. Kasi nga, based sa narinig ko na experience daw ng iba, nagbuntis daw yung misis nila, then tiningnan ko bakit posibleng mabuntis. So ang explanation naman, scientific explanation, maari daw yung semen ng lalaki magtagal sa ovary ng babae. Semen. Semen nga, yung semen ng lalaki, maari siyang magtagal ng 3 to 5 days kung fertile din ang lalaki. Ibig sabihin, hindi siya agad na mamatay. Pero Delikado ka. Delikado itong 6 to 7, yun ang sabi. No, pero ako, based on my experience, tinry ko, hindi naman nagbuntis, Bro Angel. Hindi naman nagbuntis. Siguro, hindi ako fertile ng mga panahon na yon. Kasi based din sa nabasa ko, kapag hindi fertile ang lalaki, hanggang 1 oras lang nananatili ang semen
ng lalaki sa loob ng babae. Pero again, ito pong 1 to 7 days, pwede po yan. Magtalik ang babae at ang mag-asawa dyan. Kung sabaga, magpalagay na natin 70% talaga na hindi magbubuntis. Baka nga 80% eh. 80% hindi magbubuntis talaga si Mrs. dyan. Kasi nga, mayroon siyang means. Hindi talaga siya mabubuntis dyan, Bro Angel. Based sa experience ko yan ha. Sa experience ko yan, hindi talaga nagbubuntis. Ito lang, itong ika-8 day up to 14 days, itong 8 to 21, 14 days lahat yan, yung color black, yan po ang hindi po pwede. Kasi magbubuntis talaga si Mrs. dyan kapag hindi baog. Kasi yan yung tinatawag na ovulation period. Nagre-release sila ng egg cell. At kapag na-meet ng sperm mo yan, automatic buntis si Mrs. So dito sa February, in-example ito kasi kung halimbawa matagal na kayo hindi nagtalik ba, matagal, palagay natin 3 months na kayo hindi nagtalik, tapos ngayon biglang parang nagkagusto nyong magtalik, natatakot kayo magbuntis, tanungin mo lang si Mrs. kung kailan siya nagka-meron last month. Kasi mabibilang mo yan, 21 days lang lahat. Kapag sumakto na halimbawa, ang araw ngayon is 28 ngayon. Halimbawa, itong 28 dito, ba nakita mo itong 28 ito? Dito mo gustong magkatali kayo ni Mrs., no? Itong araw na ito, halimbawa lang, ito 28 ngayon ha, itong 28 na to. So tanungin mo si Mrs., kailan ka ba nagkameron? Nitong buwan na, nung nakaraan, sabihin ni Mrs. nung 6. So magbilang ka ng 21 days. No, 1, 2, 3. So yan, yung pinulaan ko, yung may color red, 21 days lahat yan. So kung nabilang mo na yung 21 days, 28 sa araw na iyan. So ibig sabihin, safe kayo dyan, hindi mabubuntis si Mrs. dyan. Nakuha mo, Brangel? Brangel? So may difference siya, no? Yung irregular, like 6 nagkaroon, hindi yung una, no? Na 1 siya nagkaroon. Yung 1 nagkaroon, pwede sila magtalik hanggang 7. Yung 6, hindi pwede magtalik kahit nagsimula ang 6. Hindi ka bibilang Hindi, ng itong 1 week. 6 pero Angel. Itong 6, Irregular. itong 6 bilang, ano na lang yan, Umpisa. inalam na lang kung kailan siya nagkameron. Yes, inumpisahan. So yung Inalam niya lang na pwede kung kailan siya nagkameron kasi halimbawa nga sabi ko itong 28 kayo itong araw na ito is 28. Ika-28 ngayon, no? So tinanong mo lang si Mrs. kung kailan siya nagkameron para mabilang mo yung 21 days. Kasi yung 21 days, yan 21 yung days yan sa kanila. itong January, di ba? Kung bibilangan mo 21 days lahat yan eh. Nakuha mo? Pero yung 1 week pwede siya dyan, no? O yung 1 week, pwede siya dyan. Kung Pero halimbawa, dito sa 6 hindi. Yung nag-umpisa sa February mo, sa 6 February, yan, hindi pwede dyan. Yung 1 week. hindi kung ang araw na 6 diyan kayo sa araw na yan, malibawa yan yung araw na nag-usap kayo tapos diyan sa 6 na yan nagkameron si Mrs. Pwede kayo diyan. Yung 7 days, pwede kayo diyan sa 7 days. Itong 7 days na ito. Sabi mo kasi 21 days pang hintay. Maghintay. Hindi talaga naintindihan ni Brother Angel. Wait lang ha. Hindi mo nag-gets, no? So ito gamitin ko yung April. Gamitin ko yung April, no? Okay. Para malinaw. So yung Halimbawa, ibig sabihin, pwede ano na pizza ngayon? naintindihan ko na. So yung kung huli kayo nag-usap ka mo, tapos na yon yung Hindi, pinasabi mo. halimbawa ngayon Brother Angel is 25 ngayon, di ba? Ano ba ngayon? 11. So 11 ngayon. No. 11 ngayon. Ngayon ang araw is 11. Ngayon, gusto mo na makipagtalik kay Mrs. Ngayong araw na ito, gusto mo makipagtalik kay Mrs. Pero takot ka baka mabuntis. Tanungin mo si Mrs. kailan siya nagkameron noong February. So ngayon is 11 ngayon. No, 11. So sabihin ni Mrs. Dapat na nagkaroon. March bro. Ha? April, March. O saan bang March dito? Dito. Wait lang nga, magbukas ako ng March. Yung March pala is... Baka magkamali tayo ng turo dyan. Sige, medyo ito yung March. Komplikado. Hindi ko na lang ipapakita sarili ko. Yan yung March, no? So, ngayon ay 11 ngayon, di ba? 11 ngayon. Wait lang nga, pabaguhin ko yung pangit yung pula eh. Wait lang.
Medyo baguhin may ko mga lang. nag-comment, yung iba daw 3 to 4 days lang ang menstruation. Delikado Yung 3 to 4 7 days day, yun. yung 3 to 4 means, yung 3 to 4 days mga kapatid, yung yung dugo nyo, pero hanggang 7 days po ang period nyo. Pwede Kahit pa na rin wala yan. na kayong dugo, 7 days po yan. 7 days po ang period nyo, hindi po 3 araw lang. Gagawin ko na lang itong black. Ayan, black na lang para makita, no? So ngayon ay 11, Brother Angel, di ba? Ayan, 11. Ngayong araw na ito. Ngayon, nag-usap kayo ng misis kasi parang gusto nyo magtalik. Ngayon, kaso lang, natatakot ka na baka mabuntis. So, alamin mo kung kailan siya nagkameron noong March. Nakuha mo? Okay, Nakuha ba, Brother parang Angel? delayed yung ano, no? O So, kasi yung delayed, question 'di ba? nyo, tapos, Delayed ang niya, delayed ang menstruation niya. Nagbabago-bago yung menstruation niya. So pag halimbawa sabihin ni Mrs. nagkaroon ako nung March 2. Okay, itong March 2. Nagkaroon siya nung March 2, Brother Angel. So bilang ka ng 21 days. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So yun ang may black mark. Yan ang buong 21 days. Nakuha mo? yes, yes, yes. 11 ngayon. 11 ngayon. Ibig sabihin, simula pa Pwede nung pa. March 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 hanggang 11, pwede kayong magtalik. Naku, matinding computation pala yan, bro, no? Pero Oo. kung sa baga, mas marami yung time na pwede kayo magtalik ni Mrs. kaysa hindi kayo pwedeng magtalik. Di ba, ang isang buong buwan is 31 days, 30 to 31 days. Kung 31 days, 14 days lang hindi pwede si Mrs. galawin. Yung 17 days, pwede kayo magtalik doon. Mas marami ang pwede kayong magtalik na araw, Brother Angel. So, nakuha ba na, Brother Angel? Okay, sana nakuha ng mga tao. Ako, okay lang ako dyan. So, yun sana po, na-gets nyo po yun, no? Mayroong nagsasabi rito rin, bro, obsolete na daw yan. Mukhang ano siya, mukhang katikista siya at nagtuturo daw siya ng ganun. So, Anong obsolete? Ano? hindi ko alam kung bakit naka-absolute kasi kung sister, ano daw siya, nagtuturo siya ng ganyan. Ang sabi niya, absolute na daw yan. Ito, ipakita natin yung sinabi ng simbahan. Ito Sabi sinabi niya, ng simbahan, sister. yun daw bro, basal body temperature or thermometer method or billing ovulation na. Kasi Yan yung bago. Bagong pamamaraan yung bago Brother yan Angel. sister eh. Oo, at Oo. ang yung Ito yung sinabi calendar ng simbahan, method, no? Ang calendar method, sabi dito, is effective for those wanting to achieve or avoid pregnancy. Effective, sabi ng simbahan, tapos i-ovulate lang natin. Ovulate siguro, sabihin natin yung makaluma na. Kasi may mga panibago kasi eh. Di ba? Sabi nga dito, ito yung mga panibago, oh. Ang mga panibagong natural method din to according dito pero panibago. Hindi ko lang alam kung ano to, no? Itong sinabi dito, these methods include the old calendar rhythm method. Ito yung calendar method. And sempothermal, ito yung mga bago. Basal body temperature methods as well as newer techniques such as standard days method, the 2-day method, and fertility computers. Yan daw yung mga bago. Kaso lang hindi pa natin alam kung ano-ano yung mga yan eh. So dito na lang tayo sa calendar method. Kasi ang calendar method kasi, sabi ng simbahan, is napaka-safe daw, sabi ng simbahan, Brother Angel. yes, Sister Rosenda, hindi wala pong sinasabi ang hanggang ngayon po NFP is still allowed. Huwag mo sabihin obsolete kasi pagka sinabing obsolete, ibig sabihin hindi siya effective. So wala pong sinasabi yung simbahan. Sana magbigay kayo ng ng turo ng simbahan na NFP is obsolete. So wag nating sabihin na obsolete. Ibig sabihin walang kwenta yung sinasabi ni Bro Junry dito, no? Kasi Simbahan effective mismo, pa rin Brother po Angel, sa ang kanya. nagsabi, hindi ako. Pakita ko lang sinabi ng simbahan, obsolete ba? Yun na Hindi, nga. sabi ng, Yun nga. ito ang sinabi Ang ng simbahan, no, diretso sister. lang po. Ayan o, sinabi ng simbahan, no? Effective for those wanting to achieve avoid pregnancy. Sino nagsabi niyan? United States Conference of Catholic Bishops, kaobispuhan sa Amerika ang nagsabi. Hindi po ako. May binasihan po akong latest yan reference. kamo. Latest Ha? yan, hindi latest yan kamo. Latest to.
Kailan lang to Mm. eh? Yes. Kailan naman to ipinalabas tong ano na to? Wala pong, kasi kung hindi na to pwede, inalis na sana to. Site to ng Catholic Bishops Conference of the America. Kanilang ano to, kanilang site to at sabi na Ah, effective for ito those po yung wanting punto to niya, achieve bro. avoid pregnancy, ha? Ito yung punto niya. Ah, Ang posible kasi, sabi niya, ano lang naman siya, nag-ano siya, nagbibigay ng suggestion kasi tinuturo daw niya 'yon. At least may mm, talagang tunay na nagtuturo. Ang sabi niya rito, posible kasi mabuntis si Mrs. sa counting mo daw. mm, Inaccurate ang calendar. Kasi may posibilidad na mag-ovulate ng maaga during menstruation or before bleeding stops. So, yung medyo yung iba kasi sabi niya hindi na gano'n. Pero hindi pwedeng absolute din pa rin, sister, no? Although tama yung ano mo, may mga inaccurate daw na ovulation ng babae at menstruation, inaccurate. So mahirap daw yung mga calendar mo ngayon. Pero um ang ano diyan, ang sinasabing obsolete, kung kay Bro Junry effective siya, turo na si Ma, hindi siya obsolete. Kaya lang tama rin ang sabi niya, delikado rin daw yung calendar method dahil marami din nabubuntis, Bro Junry. kung mali nga yung bilang, kung mali ang bilang. Ito nga ang sabi Yun ng nga sabi simbahan. ko, kaya Ang nililinaw sabi, ko kanina yung ang bilang sabi eh. ng simbahan, itong sabi ng simbahan, no, the key to the successful, para maging successful ang calendar method, use of the national family planning is cooperation and communication between husband and wife, a shared commitment. Kaya nga, mag-usap kayo kung kailan nadatnan si misis. Kasi hindi pwedeng magkamali ang turo ng simbahan. Mag-usap kayo kailan ang huli niyang kailan ang huli niyang kailan ang huli niyang um, menstruation para mabilang niyo yung tamang araw. Kasi pag hindi na tama yung bilang ng araw, doon talaga, mabubuntis talaga kapag nagkamali sa bilang. Kaya sabi ng simbahan, kinakailangan talaga para maging successful, need ng cooperation and communication each other. Kaya nga sabi dun sa unang sinabi ng simbahan, nag-ano to ng band ng mag-asawa. Nag-i-enrich, pinapayaman yung banding ng mag-asawa kasi nag-uusap. So, hindi po obsolete ang calendar method kapag alam natin gamitin. So hanggang doon na lang siguro. Maraming salamat at naway natuto kayo. So nag-share lang ako ng information based on my experience. Nasa inyo pa rin po kung gagawin nyo o hindi. Brother Jando!